Kayo'y binabati ko ng isang umagang puno ng pagpapala. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at umawit ng papuri sa ating Panginoon. Umawit tayo ng may kagalakan, magpasalamat sa kanyang biyayang walang hanggan. Ayon po sa awit 145 verse 1 to verse 2, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Verse 2, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kaya't halina't umawit at magpuri araw-araw. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri,
Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumaya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatian siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa mga sandaling ito, let us continue to sing to our Lord. Indeed, He is worthy of it all. Let us offer our worship to Him. Let us humbly approach Him because He alone is worthy to receive our praise and worship. Hallelujah. As Revelation 4 verse 11 says, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." So this time, let us let the Lord move in our lives. Let us kneel, sing and pray. Let's sing together, worthy of it all. All the saints and angels bow before
deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo.
Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha'y lumuhod sa iyo. Mataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Yes, Lord, Panginoon. Salamat mo sa araw na ito. Tunay nga pong nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsinta. Kaming iyong likha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Tuwing may problema kami, Lord, gabayan mo po kami sa buong maghapon. Gabayan niyo po ang maghatid sa amin ng inyong salita. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Hello, Lumaichos. Yan, okay. Sama ng tingin, no? Sama ng tingin niya, no? Okay. Okay. Pray muna po tayo. Lord, we pray for your guidance and we ask for the help of your Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at maunawaan po namin, Panginoon Diyos, magsilbing hamon at gabay, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Siya po ay yung dati pong punong ministro po ng Inglaterra. Marami siyang pangalan. So England kasi meron tinatawag siyang Great Britain. Tinatawag din po siyang United Kingdom. United kasi iba-iba pong mga bansa na pinag-isa po nila. So yung England, isa lang po doon. So siya yung dating Prime Minister po ng England. Kasi po nung during the World War II po, no, mga 1940s, the whole, almost all Europe na, halos lahat po ng Europa ay nasakop na po ng mga German, mga Nazi, Hitler po, no, Hitler. Ang batas po ni Hitler, kinakalang kayo po ay sumunod, magpasakop, kundi papatayin namin kayo, ganon. Yung bansa lang po niya ang hindi pumayag. Actually, hindi yung bansa. Siya po yung ayaw pumayag. Siya yung leader.
during 1939, yung Poland was invaded by the Nazi. Nahati po yung Poland, Denmark tsaka Norway, 1940 po yan, 1939 pala yung Poland, 1940 po Denmark tsaka Norway. Tapos sumunod na po yung Belgium, Netherlands tsaka Luxembourg. Na ano po sila, nasakop na po sila lahat ng ng mga German po, Now, June 1940, nahulog na po sa kamay ng mga German ang France. So, ang ginawa po nila ay sila po yung nagpasakop at talaga nagpaalipin po sila kay Hitler kasi grabe po yung pamamahala niya. Yung Italy po ay hindi po yan sinakop kasi po ally po kasi ang Italy ng German kasi Mussolini, So, kung mapapansin po natin, siya lang po yung ayaw pumayag. Yan. So, si Hitler, nag-ano siya, halos lahat po ng Europe ay na-conquer niya, except for this one. Maliban po sa bansa po niya. Ang pangalan niya po ay si Winston Churchill. Yan. So, po sa isang Christian. Magaling po yan na leader, he refused to negotiate with the Nazi Germany. After France fell in 1940, sabi po ng mga leaders po ng yung House of Commons, yun po yung parang mga congressman po nila, tayo magpasakop na tayo kay Hitler kasi talagang sasakopin niya tayo, papatayin nila tayo. Churchill rejected the idea. Ayaw po niya. Hindi po siya gustong makipag-usap, hindi niya gusto mag-surrender. Ang ginawa po ni Churchill, ni Winston Churchill, kasi magaling po siya magtalumpati. Ini-encourage po niya yung Britain na hindi, lalaban tayo, hindi po pwede. Kasi lalo magiging aggressor natin yung mga yan. Aapihin tayo niyan, tapos yung, talagang papatayin niya ang mga tao, sabi po ni Churchill. Kaya yung mga talumpati niya katulad nung "We shall fight on the beaches," June 4, 1940. Haharapin natin sila maging sa ating mga dalampasigan. Ang ibig sabihin po niya, kahit pumasok na sila sa ating bansa, doon pala sa dalampasigan, lalabanan natin sila. So, nagtalumpati po siya. Tapos, isa po yung talumpati niya, the finest hour, ang pinakamagiting na sandali. Sabi nga po niya na, he told the British people that history would remember their courage. Maalala ng Britain yung kanilang tapang dahil sila po ay pinagtanggol nilang kanilang bansa. Yun yung mga talumpati. Ito pa matindi. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. August 20, 1940. Sa kasaysay ng digmaan ay napakalaki ng pagkakautang ng karamihan sa kakaunti o sa iilan. Ibig sabihin, giba, yung mga iilan gusto nang sumuko. Iilan, kukunti lang naman ang gusto lumaban. So siya po ay, parati po siya nagtatalumpati sa mga tao at sa mga sundalo niya kasi ang kanilang prinsipyo po ay, sabi po niya, our empire is united against Nazi tyranny. Naku. Alam niyo po, wala pong gustong lumaban maliban po sa kanya. Dahil lang po sa kanyang mga salita at sa kanya pong leadership, ang England lang po ang parte ng Europa na hindi nasakop ni Hitler. Yan yung iniyakan ni Hitler eh. Sabi niya, ang galing ng taong yan. Bakit hindi ko nasakop? Yan. Ngayong umaga, yan po yung ating pag-aaralan po ngayon. Kasi po ang Israel po ay nagkaroon po sila ng isang matinding crisis, national crisis, Pero makikita natin, meron po isang tao na lumaban. Wala rin pong tao gusto sa Israel na lumaban eh. Pero itong taong ito, isa lang ang lumaban para harapin yung malaking kalaban po talaga nila. So, mapapansin po, tingnan po niyo yung mapa. So, yung Valley of Ela, hindi ko alam kung kamag-anak to ni Sir Jerome. Ela. So ito yung Aseka at Soko. Yan, Yan. So yan po yung yan, titingnan po natin, tandaan niyo po yan, So ito pa yung medyo yan. So ito po yung kampo ng Israelita, na dito po yung kalaban. So ang naghahati po sa kanila yung Valley of Ela, Yan, titingnan po natin. Tingnan niyo mo mabuti po, So ito po yung bago ngayon na yung sa latest na po, na dito po yung kampo ng Israel, parehas po sila mataas ang posisyon, Na dito naman sa kabila ang mga kalaban. Yung naghahati nga po itong creek na to. Yan.
So, from Aseka, kinuha po nila yan, yung picture, no? Okay, basahin po natin yung talata, no? 1 Samuel 17. Ano na po natin, sa Tagalog na po natin babasahin. Okay. Nagsama-sama ang hukbo, sabi rito, no? Gamitan natin ang ano. Nagsama-sama ang mga hukbong Pilisteo sa Soko. Nakita niyo ba? May Soko, no? Nasakop ng Huda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damin, nasa pagitan ng Soko at saka Seka. Yun yung kanina pinakita ko sa inyo. Si Saul na matang mga Israelita nagkampo sa libis ng Ela. At doon naghanda sila ng pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat, ang mga Pilisteo nasa isang burol at nasa kabila naman ng Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma, yan na. Ang lumabas mula sa kampo ng Pilisteo, ang pangalan niya ay Gulayat. At siya'y mula sa lungsod ng Gat, ang kanyang taas ay halos 3 metro. Parang ito po, hanggang dyan sa may halos eh. So parang, usually kasi ang kisame po, 3 meters po siya, no? So mga ganyan ang taas po niya. Okay. Siguro na sobra sa seriper yun, no? Sobrang tangkad, no? Okay. Yung iba naman kinulang. Tignan mo yung katabi nyo. At siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet. Wow, ang mahal niyan, tanso. Gayon din ang kanyang kausotan pandigma na tumitimbang na 57 kilos. Lagpas po ng isang sakong bigas. Di ba? 57 eh. Tanso rin na nakabalot sa kanyang binti at hita. Grabe, may mga tanso dito. Wag lang mapunta yan sa junk shop eh. Pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Oh. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman ay tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumisigaw si Gulayat sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat diyan para lumaban? Ako ay isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang alipin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban niyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Jesse na isang Epratita mula sa Bethlehem, Huda. Nang panahon yon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan, 8 anak niyang lalaki, si David ang pinakabata. So si David daw yung bunso. Okay. So sabi rito, sina Eliab, yan yung mga kuya, at Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatanda niyang kapatid ay kasama ni Saul sa labanan, lumalabas ng mga sundalo. Habang sila ay kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. So pastol po siya. Sa loob ng 40 araw, 40 days, umaga't hapon, hinahamon ni Gulayat ang mga Israelita. Grabe, umaga't hapon. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo agad itong 5 salop na sinangag na trigo at 10 tinapay sa inyong mga kapatid na nasa kampo. Ha? Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. So, ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ang mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbilin niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Diba? Diba yung may mga battle cry po kasi ang mga battle cry yung yung mga sundalo, diba, no? Oh. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar na labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Gulayat sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ng mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ni Gulayat ang mga Israelita, nagtakbuhan sila dahil sa matinding takot. Grabe ang laki, no? Takbuhan sila. Sinabi nila, tingnan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa. Sipin mo, grabe, no? Yung anak mismo ng hari, pag natalo mo yan, mapapangasawa mo siya. Grabe, no? Siguro maganda. At ang buong sambahin ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin ng buwis.
Grabe yung mga perks, yung mga freebies, no? Grabe. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino makapatay sa Pilistenian at sa makapag-alis ng kahiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Na-insulto si David, sabi niya, sino yung taong yan? Bakit niya hinahamak ang sundalo ng Panginoon? Pati ang Diyos. Tulad ng narinig mo, ganun ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Pilistenian, sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, yung kuya, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito at kanino mo iniwan ng ilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung ano nasa isip mo, ha? Gusto mo lang manood ng labanan. Yan ang sabi, no? Gusto mo manood ng labanan. Oh, sorry. Yan, hanggang dyan na lang po. Ngayon pong umaga, ang pag-aaralan po natin, responding to the giants of life. Pagtugon sa mga higante sa ating buhay. Yung problema kasi minsan iba-iba po yan, no? May mga problemang bansot, no? May mga problema medyo malaki-laki, pero ito malaking problema kasi higante, no? So titingnan natin paano tayo at ang Israel tumugon sa problema, yung malaking problema nila kinakaharap. Now, nagsimula po tong krisis ng Israel kasi itong Pilisteo, matagal na nilang kalaban ito eh. Matagal na nilang kalaban yan eh. Isipin niyo po pinasok na mismo nila yung Huda. Doon na sila nagkampo. Kasi gusto nilang sakupin. Parang nangyari nga sa Germany. Sa Germany, gusto nilang sakupin ang buong Europa. Ay, nandun si Winston Churchill sa England eh. So gusto na nila rin pasukin. So dito makita po natin, gusto pong sakupin, palayasin ng mga Pilisteo ang Israel doon sa kanilang lupa. So tanong natin ganito, no? Who were the Philistines? Sino ba itong mga Pilisteo na to? Itsura pa lang, no? Mukhang hindi namang no? Hindi mukhang Hudyo, no? Sila po yung matagal na kalaban na po ng Israel. Matagal na po yan, no? Gusto po nilang i-dominate yung region kasi makapangyarihan ng kanilang sundalo ng panahon yan. Nung bago pa maging hari si David, tandaan niyo po, sila na po ang talagang kabaga yung pinakamalakas na sundalo sa lugar nila. Di ba? So, dito makita po natin na ang nais ni Goliath, sabi ni Goliath, ganito na lang. Bakit kinakailangan natin maglaban? Hindi na, madugo yan eh. Pumili na lang kayo ng pinakamatapang na lalaki nyo. Yung pinakamatapang na mandirigma. Tapos harapin niya ako. Pag ako natalo, ay di alipin nyo na kami. Pag siya natalo ko, di alipin namin kayo. Ganun lang kasimple, parang duelo. Parang showdown po ito mga kapatid, no? So, tinan mo, sabi po niya, no? Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat diyan na para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Yun na lang, sabi niya, wala nang Huwag na tayong, masyadong madugo yan eh. Masyadong mahirap yan. Kami na lang dalawa. Parang ganito itsura, no? Yan, sige, parang magtatapat kami. Magtatapat kami. Ang problema po, nung panahon yon, ang Israel, hindi po ito sa Dota, ha? Hindi po yan sa ML. Natalo na nila actually ang Israel eh. Matagal nang actually bago pa umupo si Haring David, talo na talaga nila kasi nakuha na po nila yung arko ng tipan ng Diyos eh, no? Natalo na po nila eh kasi ang Israel ay tumalikod sa Panginoon. Ang problema, yung mga garrison po nila, yung mga headquarters po nila, nasa loob na ng Israel. Talagang konti lang masasakop na nila yung buong Israel. Ito na nga po yung nangyari kung bakit hindi natuloy, no? Alam niyo po, ang goal talaga nila, hindi lang po ito political at saka military. Hindi niyo po ba alam na ito po spiritual din? Kasi mapapansin po natin, yung labang ito, this is not just a political battle, This is not just a military battle. It is a spiritual battle. Bakit? Kung mapapansin nyo, hinihiya ni Goliath ang mga hukbo daw ng Diyos. Sabi niya, yan ba yung hukbo ng Diyos? Yan ba yung hukbo ni Yahweh? Walang kwenta yan. Wala naman pala sinabi. So, hindi lang po niya iniinsultong Israel, iniinsulto niya po ang Diyos. Yun yung hindi matanggap ni David. Mga kapatid, no? Dapat ganun po tayo, no? Alam niyo po si Jesus, mapapansin sa Bible, bibihira ka makikitang nagagalit siya eh. Yung mga taong maalipusta sa kanya, umiinsulto sa kanya, di masyadong pinapatulan yan eh. Pero alam niyo, pag ang ininsulto mo yung Ama sa langit, doon siya nagagalit. Kaya nga yung mga
Sa church, yung sa templo, ginawa nilang palengke. Pinagtatataob niya. Sabi niya, igalang niyo yung tahanan ng Diyos. Igalang niyo ang tahanan ng Ama. Kapag ang Ama ang ininsulto, personal na kay Jesus yan. Pero pag siyang iniinsulto, wala. Hindi siya, talagang tinitiis yan eh. Mga kapatid, dapat ganun tayo. Kapag ang Diyos nang iniinsulto, dapat nagsasalita tayo. Si David ganun ang ginawa niya dahil hindi niya matiis na insultuhin ni Goliath. Sabi niya, sinong paganong ito na iniinsulto niya ang Israel at pati ang Diyos ng Israel? Di niya matanggap eh. Kaya yung labang ito mga kapatid, this is not just political or military, this is also spiritual. Diba no? Kasi ang problema po ng mga Pilisteo, meron po silang Diyos, ang pangalan po ay Dagon. Sabihin nyo nga, Dagon. Dagon. Ang ibig sabihin po ng Dagon kasi, yung Hebrew word na dag, meaning fish. Kasi siya ay half fish, half man. So siya po ay fishman. Hindi po fishball. Fishman po siya, no? Ganito po itsura po niya. Yan. Anong tawag sa atin yung, pag ang nasa taas ay babae, tapos ang pababae, isda ang tawag doon ay? Mermaid. Sa Tagalog ay? Sirena. Hindi yung nilulubog na sirena, ha? Hindi yon. Pag lalaki, anong tawag? Syokoy. O temo kung syokoy, Syokoy. Syokoy po ito. Pag hindi sigurado, anong tawag doon? Syoke. Syoke. Yan, syoke. Pag gano'n, syoke ang tawag doon. Di ba? Now, ito po yung issue. Ito po yung pinagmamalaki ng Goliath. Sabi niya, kung talagang yung Yahweh ninyo ay makapangyarihan, ba't nakapasok na kami sa Israel? Talo na naman namin kayo eh. Alam niyo po ba yung kaban ng tipan? Yung kaban ng tipan yung nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Inilagay nila mismo sa harapan ni Dagon. Di iniinsulto nila ang Diyos doon. Yan ang siya po yung fishman hindi po siya fishball. Fishman po siya, no? Ito po yung Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo. Ito yung pinopromote kapag nasakop ng mga Pilisteo ang Israel. Ito na ang dito na ang pagsamba. Ito na po yung. Kaya hindi lang po ito political battle. It is a spiritual battle, mga kapatid, no? Naniniwala kasi mga Pilisteo, alam mo, may mga ganyan eh. May mga patron na naniniwala sila na ito daw ay nagbibigay ng tagumpay sa gera. Ito daw yung nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga lungsod. Ito din daw pag sila nagtatanim, nagpapala. May mga ganun ba? May mga ganun. May mga kanya-kanya sila, no? Merong patron sa hayop. May ganun eh, no? Merong mga patron. Tapos may patron sa to? Iba-iba. Diyos-Diyosan eh. No? Ito daw ang nagbabantay sa kanilang, sa iniingatan daw sila. Nung inilagay po niyan, doon sa 1 Samuel po, nung panahon po ni Samuel, nung makuha po nila yung arko ng tipan ng Diyos, yung sisimbolo ng presensya ng Panginoon, inilagay po yan nila doon sa harapan niya, bumagsak yan, putol ang ulo, putol ang kamay. Nagalit ang Diyos no? Tapos pinadala sila na napakadaming pigsa. Sobrang daming pigsa. Nagreklamo po yun sila. So dito makita po natin, hindi lang po ito political battle, this is a spiritual battle. Now, tingnan po natin yung champion ng Philistine, si Goliath. Tingnan natin Yan. Kasi siya 8 gigantic Goliath facts. So, ang unang-unang po mga kapatid, tingnan natin ito yung naging bangungot ng Israel si Goliath Kasi ito si Goliath, ito pa meron pa problema. Kuya, next. Si Goliath po kasi may 4 pang kapatid na higanti din. So, ang kanyang pinagmamayabang, mapatay niyo ako, may 4 pa kayong haharapin ng mga higanting kapatid ko. Sipin niyo So, ito naging bangungot po ng Israel, no? Siya po yung pinaka-champion, no? Champion. Tingnan po natin yung description. Yan. Tingnan natin. Yung description kasi ng Bible patungkol sa kanya, no? Ang height po niya, yan, in 2 Samuel 21:22, Goliath had 4 giant brothers. So may 4 pa, 5 sila magkakapatid ng mga higante. Siya ang pinakapanganay, no? So lahat po yan matataas. Ang sabi po ng Bible, ang kanyang height po ay 9 feet and 9 inches.
1 pulgada na lang, ang ulo niya aabot na rin sa ring ng basketball. 9'9". Ganun po siya, no? So ang height po niya ay 9'9". Kasi kulang-kulang siya, 3 meters, no? Tapos hindi pa po 'yan. Ang kanyang helmet daw ay yari sa tanso. Para po proteksyonan yung kanyang ulo, ha? At yung kanyang likod, yung sa leeg po niya. Okay. Tapos ang kanya daw pong baluti, armor, ay para daw siyang scale, yung para mga tanso na scale, yung parang patong-patong na ganon. Tanso din, 57 kilos. Isipin mo yun, ha? Lagpas po sa isang sakong bigas ang bigat po niyan. Grabe. Matindi. Ano pa yan? Ang sabi rin, no? Yung kanya pong baluti sa hita at saka sa paa, ay sabi po dito ay yari di po sa tanso. Siyempre, para pag siguro napana o nataga, hindi pwede, no? Tapos ang kanyang sibat po daw, ang sibat po niya, ang dulo po ay yari sa tanso. At ang sabi po dito, ito daw ay yung ginagamit niya panghagis. Yan, panghagis po niya, no? Ito po ay ang ulunan, yung tip po ng kanyang javelin daw, nung kanyang sibat, ay 6.8 kilograms. Mabigat. Yung dulo lang po ito, no? Dulo. Tapos, siya po ay merong tagapagdala ng gamit. Siguro yun yung pandak. Tagapagdala eh. Nauuna daw po sa kanya. Dinadala yung mga gamit po niya. Lalaban ako. Sige, ready mo na yung ating nahasa mo na ba yan? So, may utusan pa siya. Di ba, no? At meron daw po siya, sinasabi po ng Biblia, na meron din po siyang espada. Na eventually, ito po yung ginamit ni David laban sa kanya, no? So, ito pong matindi, no? Ito yung pinakabangungot ng Israel. Kasi iniinsulto niya ang Israel, iniinsulto din niya ang Diyos. Yan, mga kapatid, no? So, spiritual conflict po, mga kapatid. Sa pananaw po ng Israel, ay unbeatable po yan. Hindi natin kayang talunin yan. Hindi natin kaya lampasan ang kanyang kakayanan. Kasi sabi nga ni Saul, nung ini-interview si David, sabi niya, bata ka pa. Yan sabi niya, marami ng karanasan sa digmaan. Talagang kumbaga, veterano na yan. Hindi natin kaya yan, sabi niya, no? So, dito makita po natin, dahil po kay Goliath, this enemy filled God's people with fear. Dahil po sa kalabang ito, napuno ang Israel ng takot. Grabe yung takot. Ano yung sabi doon? Takot sila. Ang kalabang nagdala ng takot sa mga tao ng Diyos. Tingnan niyo po sabi sa talata, 1 Samuel 17:11. On hearing this, nagsasalita si Goliath, no? The Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Sa Tagalog po, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israel, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Tingnan niyo po yung description, no? Diba? Okay. Yung salita pong dismayed, no? Nang hina ang loob. Yung Hebrew word po niyan, it means to be shattered, to be broken down, to be terrified, to lose courage, to be crushed in spirit. Kumbaga, nanlumo sila, nawalan sila ng lakas ng loob na parang nawalan na sila ng pag-asa. Durog na durog yung pag-asa nila eh. Pinanghinaan sila ng loob, mga kapatid, no? Parang yung isang tao, nandun nga siya sa labanan, pero yung kalooban niya, hindi na talaga gusto lumaban. Yun na, nandun na sila, pero ayaw talaga nila lumaban. Kasi pinanghinaan na po. Yung inner strength, yung kanilang panloob na lakas ay nag-collapse na po. Wala silang kakayanan na harapin po ito, mga kapatid, no? Ano po bang sitwasyon ng Israel? Unang-una ang Israel, meron po silang mga sandata. Meron po silang sundalo. Meron po silang leader. Ang kulang lang nila lakas ng loob. Kasi nung makita nila yung kalaban, nawalan sila po ng tiwala na talaga sa kanilang sarili, no? Alam niyo po, yung salita pa lang ni Goliath, nagkaroon po na po sila ng tinatawag nating emotional paralysis. Kumbaga, na-paralyze sila. Salita pa lang ito, ha? Nagsasalita pa lang yung kalaban. Kumbaga, talagang, grabe, no? Wala na, dudurugin tayo niyan. Yung salita naman pong natakot, yung Hebrew word po niyan,
Yung kanilang takot, yung padagdag ng padagdag, yung ang level ay pataas ng pataas, hindi yung natakot lang, kundi habang tumatagal, talagang takot. Talagang wala nang mapaglugaran. Habang tumatagal, yung takot nila dagdag ng dagdag. Yun po ibig sabihin po niya, no? Hindi lang po ito yung sandali lang natakot, kundi tuloy-tuloy po silang takot, mga kapatid. Oh. Kaya nga, no, everyone else thought, Goliath is so big, I cannot beat him. Di natin talaga kaya labanan niya, no? Sabi nga nila, nakita ni Goliath ang Israel, nakita ng Israel si Goliath, pero hindi nakita ng Israel ang Diyos. O, yun ang problema po nila, no? Unang-una, ito pong si Goliath, totoo talaga siyang, the problem is real. Totoo talagang may problemang malaki. Yung kanyang armor po talaga, totoo po yun talaga. Yung kanyang sandata ay totoo pa din po. At yung kanyang pananakot ay totoo. Okay, tandaan niyo po mga kapatid, sa problema, ang pagtitiwala, faith does not mean pretending the problem is small. But faith recognizes that God is bigger. Ang pananampalataya, hindi naman niya sinasabi na hindi malala yung problema mo eh. Ang sinasabi lang ng pananampalataya, kinikilala niya, malaking problema mo, pero mas malaki ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Oh. Kasi po ang ginawa ng Israel, parang scientific calculation. Sabi niya, grabe, ang laki niyan, ang lakas niyan, ang dami niyang sandata, hindi tayo mananalo. So, tinatansya nila sa kanilang pananaw laban kay Goliath, mga kapatid, no? So, ang strategy ni Goliath, hindi lang po ito physical warfare, kundi psychological warfare. Ang unang-unang inaatake ni Goliath yung kanilang isipan. Isipin mo ha, just imagine, tinan mo, nagsasalita pa lang siya, wala pang laban ha, takot na takot yung mga kalaban, no? Di ba? Ito po mga kapatid, no, the Goliaths we face in life. Ano po yung mga higante na hinaharap natin sa ating buhay ngayon? O, tanong mo sa katabi mo. Goliath daw eh. Ano daw yung mga higante? Yung salitang Goliath po dito, it is a metaphor. Parang comparison po siya na minsan yung ating problema, very intimidating, nakakatakot po talaga siya. Tapos it seems impossible. Talagang napakahirap, no? Imposible talaga ito. Paano natin matatalo ito, no? Sobrang takot, sobrang laki. Paano ang gagawin ko dito? Yung mga Goliath na problema po natin, na sobrang lakas, sobrang tindi, at wala tayong kakayanan para harapin po siya, no? Minsan, pwede po ito na, financial struggle, family problem, di ba, no? Broken relationship, tukso sa buhay, oppression, napakadami po mga kapatid na problema eh. Di ba? So ito po tinawag nating Goliath kasi mga kapatid, unang-una, mas malaki sa atin yung problema natin eh. Di ba? Tapos hindi lang siya malaki, naglikha pa itong problema natin ng takot sa ating buhay. The lesson of David and Goliath is not simply that small beats big. Rather, it teaches that the size of the obstacle does not determine the outcome. Sa Tagalog po yan, ganito, no? Ang aral ng kwento ni David at Goliath ay hindi lamang nakayang talunin ng maliit ang malaki. Kasi iba tinalo ni David, no? Hindi yon eh. Sa halip, itinuturo nito na hindi ang laki ng balakid ang nagtatakda na magiging resulta. Amen po ba? Akala kasi natin malaki, wala na, sorry na tayo. Hindi na natin malalampasan yan. So hindi dahil maliit hindi ang prinsipyo, dahil maliit si David, natalo yung malaki, hindi po ganon. Ang ibig po sabihin mga kapatid, kahit gaano kalaking problema natin, hindi yan ang magdidikta ng resulta ng ating buhay. Diba? Ang kailangan natin ay yung tapang at patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang tanong po ngayon ano po ba yung mga Goliath sa buhay natin ngayong umaga? Na kinaharap natin ngayon. Parang imposible, napakabigat eh. Sa kalooban natin, pinanghinaan sila noon at napuno sila ng takot eh. Di ba? May mga ganun po sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, isipin po natin na sabi nga dito, no, hindi dahil maliit si David kaya siya natalo, hindi po, no? Kundi, yung laki ng problema, hindi po yan magdidikta
ng resulta ng ating buhay. O resulta ng ating problema. Tandaan po natin, nais ng Panginoon, dito itinuturo kasi na-insulto na ang Diyos Ininsulto niya ang Panginoon, ininsulto niya ang mga tao ng Panginoon Dito ang Diyos hindi na pumayag. At ang maganda rito mga kapatid, merong isang tao na ang lakas ng loob. Ginamit ng Panginoon para pabagsakin malaking problema. Ngayong umaga, ano po yung mga gulayat na kinakaharap natin? Pwedeng ito po ay sakit. Grabe talagang Pwede itong siguro tama. Pwede itong isang malaking problema sa ating pamilya. Kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa. Mga relasyon na hindi pa naayos, ang dami po mga kapatid. Pero isang bagay lang po ang sinasabi ng Panginoon dito, na kahit gaano kalaki yung kinakaharap natin, hindi po yung problema ang magdidikta sa buhay ng isang tao, kundi yung ating pananalig at ang ating makapangyarihan Diyos. Sige po, pray po tayo ngayon. Tutuloy po natin to next week. Tuloy po natin. Hallelujah. Habang nakapikit po ang ating mga mata, nakayuko ang ating ulo, what are the Goliaths in your life? Ano yung mga higanting problema sa buhay mo ngayon? Pag sabi natin higante, parang, Lord, ang tagal na Ang tagal na, Lord. Para wala man nagbago. Di ba? Parang ganun pa din. Parang hindi naman tumugon na ang Diyos. Parang nalimutan na ng Panginoon yung aking hinihiling. Minsan may ganun po Sabi nga, Lord, ang tagal na Parang wala naman ako nakitang yung pagbabago. Yung pa din. Dala, pabayaan natin. Minsan, ganun ang ginagawa natin. Wag na, okay na. Wala na yan, okay na yan. So, napuno na po tayo ng discouragement, nawala na po tayo ng pag-asa, kasi nakita po natin na sobrang laki po ng problema at wala naman pong nakikita tayong malinaw na solusyon. Para pong Israel, nung nagsasalita pa lang si Goliath, nakita pa nila, grabe. Sila po'y pinanghinaan ng loob at napuno po ang kanilang puso ng mga takot. So what are the Goliaths in your life? Ngayon pong umaga, ang gawin po natin, isurrender natin sa Panginoon itong mga Goliath ng ating buhay. Hindi lang po yung Goliath, pati yung ating kalooban na punong-puno na ng pagkadismaya, pagpuno ng disappointment, yung puso na puno na ng kabiguan at kawalan na po ng pag-asa. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpe-pray. May po kami ng tawad. Para kami pong Israel Nung makita po nila si Goliath, at lalo pa nung nagsalita, napuno na po kami ng takot at pinanghinaan na po kami ng loob. Ngayon pong umaga, Lord, tulungan niyo po kami na hindi kung gaano kalaki yung problema. Yung bansa namin, Lord God, ang daming problema, Panginoon Doon sa aming trabaho, maraming problema, Panginoon Sa aming pamilya, maraming pong problema, Panginoon So, napakadami, Panginoon. Pero Lord, hindi naman yung dami o laki ng problemang kinakaharap namin ang magdidikta sa aming kinabukasan. Kasi ang pangako niyo po, Panginoon, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope in a future. Yun, Lord, yung aming pinanghahawakan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, amin pong ibinibigay yung mga higanting problema sa aming buhay. Pangiti, Panginoon, yung aming mga kalooban na punong-puno ng disappointment at frustration, O Lord. Amin pong ibinibigay na rin po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, na meron po, you are there. You are here for us, the God of Israel, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. Salamat, Panginoon, makapangyarihan, mapagmahal, at mahabagin na Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung salita sa aming puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po.
Umaga po sa ating lahat. Tayo naman po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob. Pero bago po yun, buksan muna po natin yung ating Biblia sa unang Timoteo 6:17 hanggang 19. Sige po, hayaan nyo pong basahin ko sa inyo. Sabi po dito sa unang Timoteo 6:17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magbataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa ating pagbibigay ng ating ikapo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan. Narito po kami, Panginoon, upang magbalik ng aming mga ikapo. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, tulungan niyo po kami na maging bukas palad sa aming pagbibigay. Maging yung aming pong ipagkakaloob, pagpalaan niyo po ito at maging magamit sa pagpapalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo magbigay. Good morning po mga kagulayat. Praise God, isa po sa blessing yung ma-recognize natin sa buhay natin na mayroon pong gulayat, may problema. Kasi ang una pong problema ng tao kapag hindi niya alam na may problema. Gusto ko lang po i-share sa inyo meron po isang pastor na parang tinanong siya kung ano ba yung problema ng bansa natin ngayon kasi sa eskwelahan, mga murang edad, kaya nilang pumatay, di ba? Maging yung mga leader na pinili ng tao para maging, public servant, di ba? Dapat talagang pampubliko na paglilingkod. Pero, hindi ganun yung nangyayari. So, parang tinanong siya, Pastor, ba't ganun? Ba't ganito kagulo yung ating bansa? Ano ba talaga ang problema? Totoo yun, hindi naman talaga political, hindi rin naman talaga economical, kundi ang problema talaga ay yung kasalanan. Yan. Yun po yung malaking problema ng tao na yan yung gulayat na sa buhay natin. Kaya nga, isang bagay na malaman ng tao na siya may problema, yun, blessing na po yun. Kasi pag ang tao hindi niya alam na may problema siya, problema talaga yun. Kaya po? Next week naman po, itutuloy yung pag-aaral kaya hindi natin masyado pong papalawigin. Pero salamat sa Panginoon na ngayon, at least aware po tayo na mayroon tayong problema kinakaharap. At ang magandang pangako ng Diyos, kung mababasa po natin sa 2 Corinthians
5:21, ano sabi po doon? God made him, pertaining to Jesus, who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 'Di ba sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung malaking problema natin. Habang buhay, mahihiwalay tayo sa Panginoon. Ang tao ay dapat parusahan sa impyerno, habang buhay po yun. Pero ano po ang good news? Gagaya ni David, ano pong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, God made Jesus. Ang Panginoong Jesus ay ginawa ng Diyos o itinuring, sa halip na tayo makasalanan, God made him who had no sin, wala daw kasalanan, to be sin for us. Sipin niyo po yun, no? Naresolbahan po yung ating Goliath sa buhay. Kaya nga, maganda po yung yung pangako din ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 3:17, the Lord is the Spirit. Spirito daw po ang Panginoon. And where the Spirit of the Lord is, ano sabi doon ng Panginoon? There is freedom. Whoa! Di ba? Minsan, yun yung Goliath natin. Dahil sa kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Kaya nga magsasabi nila, ba't daw yung baby? Hindi naman tinuruan gumawa ng masama, hindi naman tinuruan magsinungaling, hindi naman tinuruan makipag-away. But automatic kapag dumalaki siya, ganun yung ginagawa niya kasalanan. Kasi nga, ang tao ay gumagawa ng kasalanan dahil siya ay makasalanan. Hindi ang tao naging makasalanan kasi gumawa siya ng kasalanan. Okay? So nature po talaga sa atin yon. At hindi lang yon. Bukod sa pangit yung mga nagiging action natin, nagresulta pa ito sa kamatayan habang buhay na pagkahiwalay sa Panginoon. Yun yung pinakamasaklap. Pero anong good news? Meron po tayong kaligtasan. Maganda pa yung freedom. Kanina pinag-usapan po sa devotion. Pag sinabi nating freedom, ang ibig sabihin nito, hindi ito yung kalayaan na gawin natin lahat ng pwede natin gawin. Pag sinabi nating freedom, ano ibig sabihin? May kalayaan kang gumawa ng kasalanan, pero may freedom ka na ngayon na gawin yung kalooban ng Panginoon. Pwede ka naman talaga manakit pwede ka manigaw, kaya mo naman talagang gawin yon. Pero dahil binigyan ka ng Diyos ng kalayaan din na tumanggi sa kasalanan, so pwede na nating hindi gawin yon. Okay? So kaya palakpakan po natin ang Panginoon once again na ngayon, nagre-reflect na lang tayo patungkol sa mga gulay at ang buhay. Pero ang totoo, wala nang kapangyarihan niya sa atin. Tandaan niyo po yung sa unang Colossians 1:13, ano sabi doon? Pinalaya daw tayo ng Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng kadiliman. Wala na daw pong kapangyarihan sa atin ang kadiliman. Kaya si Satanas, minsan nadadamay na lang siya. Naku, talagang umaatake na naman si Satanas. Hindi po totoo yun. Kasi si Satanas, hindi na makaka-attack sa atin niya kasi napagtagumpayan na po yan ng Panginoong Hesus. Minsan, dahil lang po inosente ang tao patungkol sa Diyos, kaya akala niya ay may power pa rin sa atin si Satan. Okay? Kaya yung pag-aaral po patungkol kay Goliath, nagre-reflect na lang tayo. Parang, ito, pag pinag-aralan natin yung buhay ni Goliath, nagkokos ito sa atin ng pasasalamat na, Lord, dati ganito kami, alipin kami ni Goliath. Pero ngayon, pinalaya niyo na po kami dahil sa Panginoong Jesus. Last one, no? Ang totoo, wala naman talaga taong malaya. Lahat po tayo alipin. Dalawa nga lang po yan. Alipin ng kasalanan at alipin ng Panginoong Jesus. Yan, dalawang klase lang po ang meron sa mundong to. Walang tao na totoong malaya. Ang binigay lang sa atin ng Panginoon kalayaan, pero hindi talaga tayo malaya. So, dalawang tao. Ang unang klase ng tao, siya ay alipin ng kasalanan. Kaya makikita mo sa isang tao kapag ang buhay niya talagang umiikot sa pagkakasala, alipin ng kasalanan. Ang dulo ay kapahamakan, kamatayan sa impyerno. Pero, tayong mga tinubos ng Panginoon, pinili ng Diyos, pinagbuwisan ng buhay para iligtas, ang tawag po sa atin, alipin din. Alipin nga lang ng Panginoon patungo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Blessing yan. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Napakadami nating dapat ipagpasalamat. Hindi natin kinakailangan paikutin yung buhay natin doon sa mga Goliath. Kailangan i-practice natin kung ano yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. So kaya ngayong week na ito, ina-encourage ko po ang lahat, mamuhay tayo bilang David. Ano bang style ni David? Ang nakikita ni David ay ang Diyos niya. Ngayong week na to,
haharap naman talaga tayo sa mga iba't ibang klase ng problema. Pero maganda, hindi kagaya dati, mag-isa tayong maharap. Ngayon, haharap na tayo kasama ang ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Ngayon naman, alam niyo, isa sa paraan na ginagawa natin bilang church, sama-sama po tayo nagpe-pray. Ano po yan? Everyday, punta po kayo dito sa church. Especially kapag Tuesday po. Pag Tuesday, nagsasama-sama po tayo dito, pinagpe-pray natin ang ating bansa. Ayan. Hanapin nyo yung, kung nandyan kayo, bansa, eskwelahan, dami po natin pinagpe-pray. In fact, talagang pati po yung mga Bible study contact natin at nasishare din po doon sa prayer meeting yung mga nagiging resulta. And kada Monday, bukas Monday, yung TMI Tipas, Santa Catalina, tsaka po Malabanban, nag-ano po yan, nagsasama-sama din po. Overnight naman po yun tuwing Monday. Kaya especially yung mga kalalakihan, talagang dapat nandun po tayo palagi. Okay? So every Monday po yan. Ngayon, kapag Biyernes din po, halimbawa last Friday na, meron po tayong yung lahat ng outreaches natin ng by prayer meeting, nagsasama-sama din po yun dito sa church. Pero hindi naman po overnight. So prayer din po yun. Okay? And alam ko, wala pala. May magbe-birthday ba ngayon? Meron. Si Areglado. Sino si Areglado? Si Rapa ba yan? Si Rapa. Tsaka si Janica Ostinado. Parang inaanak ko to. Sige, nandito po ba sila pag pray natin? Si Rapa? Kaya mo si Rapa? Gusto lang po namin din pala i-announce, no? Purihin ng Panginoon. Alam niyo po sa lugar ng sulok, kung saan po tayo mahayo. Last week, parang 2 weeks ago ata, natapos na po yung ating saturation. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Pag sinabi po natin saturation, sa Tagalog po siya ay, ano nga Tagalog na? Hindi, pag saturation po yung wala po tayong pinalagpas sa bahay. Lahat po ng bahay sa sulok, well, maliban dun sa talagang, minsan may malalaking bahay talaga na ang bakod, ang layo talaga, hindi talaga natin mapasok kasi matitrespassing tayo eh. Pero purihin ng Panginoon, lumalabas, nasa kulang-kulang 200 houses po ang lugar ng sulok. Napuntahan po natin lahat yon, na-share po natin yung gospel. And initially, meron tayong 30 na bahay na nag-go for Bible study. And ang good news po, 18 na lang sila ngayon. 18 households na lang po kasi nga, ano sabi ng Panginoon sa John 10:27, you do not believe because you are not my sheep. 26 pala yun. Sabi sa 27, my sheep listens to my voice, I know them and they follow me. Alam niyo po, sa pagba-Bible study, nasa sala talaga yan eh. Ang sabi ng Panginoon, ayan, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan ang hanapin lang daw po natin ay yung mga tupa ng Diyos. Kaya ngayon, for the meantime, meron tayong 18 na mga bahay. Hindi pa natin sure kung lahat po ito ay tupa ng Panginoon. Pero alam niyo po, ito nga po ang ating paninindigan diyan kasi biblical naman ano po. Sabi ng Panginoon, malalaman mo kung sinong tupa, maikinig yan, magpapatuloy yan. Oh. Diba yun sa yun sa 2 John verse 9, ang sabi doon, yung nagpapatuloy daw sa Panginoon, yun, tupa yun ng Panginoon. Oh. Kaya ngayon, palakpakan ulit natin Panginoon, meron pa tayong 18 at mababawasan pa yan. At ito naman po ang maganda. Ito maganda. Kulang po kami sa tao. Especially kulang po kami sa mga nanay na magpa-follow up. Kasi ang Team Sulok po ay parang nasa ilan lang kami. Wala po kami 10 eh. Siguro mga 5 or 6 lang po ang Team Sulok. Kaya pag Sabado po talagang inaabot po kami ng gabi. Kasi nga, pero yun nga, ang good news ay ino-open po to sa lahat. Kahit saang team po kayo, join po kayo sa Sulok. No? Hanggang matagpuan po natin yung mga kawan ng Panginoon doon. So sige, punta kayo din sa sauna. Yan. Tapos, ang sama niyo po sa panalangin, ang focus natin ngayon ay lilipat po tayo ng panibagong lugar. Kasi nga, tapos na po ang sulok.
ang nakikita po nating target, kung nakarating na po kayo na Kuya Dane, sa may kalit-kalit, parang yung pag diniretso mo siya dito, pagitan siya ng Kalabasahan. So yun po yung ating tatargetin ngayon. Di ko po alam kung anong tawag doon sa island na yun, pero hindi pa po natin napapasok yun. Ang pag-pray po natin, makapasok tayo sa lugar na wala po talaga nakapagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay po? Kaya pag-pray nyo po at mag-join po tayo sa ating pong ginagawa pong mission para sa ating Panginoon. O sige, kayo ba may birthday? Ilan taon ka na? Happy 12? Oh. Kala ko 26 ka na. Ikaw? Hindi pala rin inaano ko, yung isa pa na yung baby niya. Anong pangalan ng baby niya? Janelle. Okay, sige. So tayo po tayo lahat, ating pag-pray, ang ating pong mga kabataan. Extend po natin kamay natin sa kanila. Ito yung pinaka-the best na regalo na ating ibibigay, yung pananalangin. Okay ba? Prayer. Pray po tayo. Lord, salamat po sa dalawang kabataang to, kay Rafa, kay Johnny, Panginoon. Sa inyong biyaya ay talagang yung buong taon, sila po'y matagumpay na nakatawid sa panibagong taon po ng kanilang buhay. Lord, sa inyo po namin sila pinagkakatiwala, ito mga kabataang to. Salamat Lord dahil kayo po ang magbibigay ng protection sa kanila. Lalo na Lord sa panahong ito sobrang challenging, nandiyan ang social media, nandiyan ang internet. Siyempre sa school Lord, di rin namin alam sino mga kasalimuhan nila doon. Pero salamat Lord na kayo po yung mag-iingat sa kanila sa kahit anong impluensya. Amin hiling Lord na sa eskwelahan na kanilang pinapasukan ay magamit sila mightily para po talagang yung mission, sila po yung magdala doon, mag-share ng gospel, mag-disciple, especially sa kanilang family na itong mga batang ito talagang maging disciple po sila, maging masunurin, mapagmahal sa kanilang mga magulang at sa kanilang pong mga kapatid. Maraming salamat din po Lord sa church na ito, sila po ay pagpapala at sila din po ay makakatuwang. At one day Lord, naniniwala kami at kahit ngayon parang Panginoon, naniniwala kami na itong mga to ay magiging manggagawa niyo din Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming kahilingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless sa inyong dalawa. Oh, sa Sabado ha, may hayo. Ayun. Ano tayo mo po? So ngayon, para po sa ating magsaserve, ay, nung last time, di ba, ng tatay, so ngayon po ang magsaserve ay, mga young people. Oh, mga lalaki do, young people, boys. Okay? So kayo po magsaserve. Alam ko, excited na kayo to serve us. So ngayon, tayo po tayo para sa ating closing prayer. Mamaya po sa ating pong D-group, pag-usapan po natin, bakit mahalaga yung tugon ni David. Ay, di ba pa natin ang pag-aaralan yun, no? Bakit mahalagang alam mo na meron kang Goliath? Yan na lang po, no? Sige po, yun po yung pag-usapan natin mamaya sa D-group. Tayo po tumayo, magwakas po tayo sa panalangin. Sige po, pray po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, tunay na napakabuti nyo. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang luwalhatiin. Igawad naman, Panginoon, yung pagpapala, ang pag-iingat, proteksyon, Panginoon, at provision sa bawat isa. Kapayapaan, Panginoon Diyos, pagkakasundo, at maging kagalingan doon sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itinataas namin yung pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Good morning po at God bless.